Naniniwala po ang isang eksperto na sinadyang agahan ni Vice President Sara Duterte ang pag-anunsyo na tumakbo sa Panguluhan sa 2028 dahil marami itong dapat ayusin. Ayon sa political analyst na si Professor Malu Tiquia, sa Disyembre pa dapat i-aanunsyo ng bise ang intensyon na pagtakbo nito. Pero sinadya niyang gawin itong Pebrero para maharap na niya ang mga isyong ipinupukol sa kanya. Magandang timing daw ang ginawa ng bise lalo't malakas pa rin siya sa mga survey sa kabila po ng kaliwat ka ng issue ng katiwalian na ipinupukol sa kanya na hindi pa rin niya nasasagot hanggang sa ngayon. Dati nang sinabi ng kampo ng Vice-Presidente na handa siyang sagutin ang mga paratang sa kanya sa tamang forum, partikular kung aabot sa impeachment trial ang mga alegasyon laban sa kanya. Ine-explore ano ang possibility ng tumakbo, saan ako mahina, saan ako malakas, at magandang timing ang impeachment. Kasi nakita naman natin kung paano na dinurog si Vice Presidente. Halos malugmok siya, pero nakita natin yan sa trend ng survey. Nung binabatikos, unti-unting bumababa, naka-recover, unti-unting bumababa, naka-recover. So, masasabi mo si Vice Presidente, kung dati nasabi si Bill Clinton, comeback kid, no? Ito, hindi mo mapababa ng sad-sad. Yan nga po ang tinig ni Professor Malu Tiquia. Naniniwala nga po ang profesor na apektado ng deklarasyon ni VP Sara ang pag-usa ng impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. Ayon pa kay Tiquia, hindi pananakot sa mga mambabatas ang maagang announcement ni Duterte na tatakbo ito sa Panguluhan. Gayunman, aminado siyang malaki ang epekto nito sa magiging kilos sa mga kongresista kung paano hahawakan ang 4 na impeachment complaints laban sa kanya. Isa sa posibleng resulta nito ay posibleng mahirapan na raw ang administrasyon na makakuha ng sapat na numero para mapalusot ang impeachment. Dati, ang tawag sa kanya ay defendant ng kaso ng impeachment. Ngayon, siya ang frontrunner sa 2028. It's a calibrated move para baguhin yung arena. Kasi dun sa arenang yan, kung ikaw ay defendant, talagang gugumuking ka sa numero. Pero kung ikaw ay frontrunner, ididiinan mo ba si Vice Presidente na nagsalita na ng kanyang intensyon? So, accountability ba ito o politika? Muli, iyan po ang tinig ni Professor Malu Tiquia. Sa iba pang balita o sa kaugnay na balita mga kapatid, kumpiyansa pa rin po ang majority bloc na uusad naman at lulusot sa Kamara ang impeachment complaint laban po sa Vice Presidente kahit nagdeklara pa ito na tatakbo sa Panguluhan sa 2028 elections. Ayon sa isa sa mga endorser ng ika-4 na impeachment complaint na si Manila Congressman Benny Abante, may sapat silang numero para mapalusot ang reklamo. Yan ay kahit pa sinabi ng isa sa kaalyado nila na si House Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na mahihirapan na silang makakuha ng 1/3 o higit 100 pirma para po ma-impeach si VP Sara sa pamamagitan ng resolusyon na siyang shortcut sana para malusot na agad ito papunta sa Senado. Gayunman, kung hindi man maidadaan sa pirma, kumpiyansa silang lulusot ito sa Justice Committee kung idadaan sa regular na proseso. Nakatakda rin pong magpulong ang Senado ngayong araw para maglatag naman ng mga pamantayan sa pakikipagdialogo sa Chinese Embassy. Kaugnay naman po yan sa issue ng West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, target nilang mapagkasunduan kung paano pahuhupain ang girian sa mga opisyal ng embahada. Bukas daw ang caucus para sa mga miyembro ng minority bloc. Lalo't plano ring talakayin sa meeting ang mahabang pagliban sa trabaho ni Senator Bato de la Rosa na Nobyembre pa po hindi nagpapakita. Matatanda ang absent na sa mga sesyon si Bato matapos umugong ang balita na posible siyang mapaaresto ng International Criminal Court o ICC. Nakatakdang magdaos ng malawakang kilos protesta ang grupong Makabayan sa EDSA kahit hindi po sila binigyan ng permiso.
Mismong National Capital Region Police Office ang nagsabi na mahigpit nilang ipatutupad ang no permit, no rally policy sa paggunita po ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution sa Miyerkules. Tanging ang Trillion Peso March Movement lang daw ang nabigyan ng permiso na magdaos ng programa sa White Plains sa EDSA. Pero ang giit ng makabayan, itutuloy pa rin nila ang pagmarcha sa EDSA Ortigas sa Pebrero 25. Plano po nilang kalampagin ang Administrasyong Marcos Jr. sa hindi pa rin daw isinasauli. Nanakaw na yaman ng kanilang pamilya at sa 10 billion pesos na kickback ng Pangulo sa flood control scam. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!